Aling Nympha, di ba kapag may isang nagmamahal sa iyo na nagbibigay ng regalo, kahit mamurahin lang, kahit simple lang, ay binibigyan mo ng halaga, tinatago mo, inaalagaan mo yung regalong yon, di ba? Sa pagkakataon na ito, binigyan ka ng Panginoon ng isang napakagandang regalo. Ano yon? Yung mga anak mo. Pero sa buhay mo ay iniwan mo ang regalo ng Diyos. Hindi mabigat na dahilan ang iyong rason na iniwan mo ang iyong mga anak dahil lamang sa trabaho. Napakahalaga po ang pagmamahal sa mga anak. Napakahalaga po ang pagbuo ng isang pamilyang nagmamahalan. Kaya nang ikaw ay bumalik, binigyan ka ng pagkakataon, mapalapit sa kanila, ano ang reaksyon nila? Siyempre, dahil deprived sila, dahil wala silang naranasang pagmamahal mula sa iyo nung sila'y lumaki, kaya ganoon ang kanilang attitude, ang reaksyon sa iyo. Kaya po, dapat ang stand mo ay no retreat, no surrender. Suyuin mo uli ang iyong anak at humiling ka ng tawad. Dublihin mo pa ang pagkukulang mo, ibuhos mo ang pagmamahal sa kanila. At di naman kay Gladys, alam natin ang Panginoon ay bibigay ng pangalawang pagkakataon because God is a God of second chance. Now is the chance na kayo'y mabuo muli. Kinakailangang bagong buhay naman ang sumibol sa inyong mag-ina. Maraming pong salamat, the Reverend Sonny Merida. Aling Nympha, Gladys, alam nyo, nangyari na yung nangyari. Malungkot, masakit ang pinagdaanan ninyo, pero hangad po namin dito sa face-to-face na talagang mabuksan ang inyong mga isipan at ang inyong puso po para sa kapatawaran. Gladys, nauunawaan namin na masakit ang lahat ng ito para sa iyo. Mahirap. Pero ako, kung tatanungin mo ako, Gladys, ipapanalangin ko na maging bukas ang puso mo at isipan mo sa pagpapatawad sa iyong nanay. Dahil nangyari na ang lahat ng yon, ang mahalaga ay yung magkasama kayo ng nanay mo. Sana, Gladys, bigyan mo ng pagkakataon ng mama mo na mahalin ka. At bigyan mo rin siya ng pagkakataon na magkasama kayo. Aling Nympha, marahil ito na ho talaga ang pagkakataon na sabihin ninyo lahat po ng gusto ninyong sabihin kay Gladys sa lahat po ng naging pagkukulang ninyo. Anak, sana mapatawad mo ako sa pagkukulang ko sa'yo. Yan mo. Kung sa sunod taon gusto mag-aral ka. Basta iwasan mo lang yung mga barkada mo. Yun lang naman hiningi ko sa'yo, di ba? Umiwas ka sa barkada. Ha? Gladys, meron ka bang gustong sabihin ko sa nanay mo? Isa lang nasabihin ko, mahalin mo ako bilang anak mo. Parang mo sa akin, anak mo ko. Kita, ano eh. Mahal kita, anak kita eh. Aminin na po tayo, mga kapatid. Sa kwento po ng mag-inang sina Gladys at Aling Nympha, napakaraming aral na naman po tayong natutunan. Mga kapatid, kahit ano pong pagkakamali na nagawa ng ating ina, wala po tayong karapatan na saktan sila dahil utang po natin sa kanila ang ating buhay. Masakit po ang maiwan ng magulang, subalit isipin sana natin na may mga dahilan po kung bakit ito nangyari. At kung sakali pong sila ay bumalik, sana po matuto tayong magpasalamat dahil muli po natin silang makakapiling. Kaysa po ipadarama natin sa kanila
ang ating pong mga hinanakit, galit at puot. Para po sa mga magulang, sana'y maging isang malaking leksyon po ang natunghayan nating kwento na sa oras po na tayo ay maging ina at nagluwal po ng ating anak, napaka-importante po talaga na paglaanan po natin ng panahon at pagmamahal ang ating mga anak. Para naman po sa mga anak na nawalay po sa kanilang mga magulang, sana po bigyan natin sila ng mas malawak na pangunawa at matuto po tayong magpatawad. Tandaan po sana natin, walang suwail na anak ang pinagpapala po. Sana po mahalin natin ang ating mga magulang. Maraming salamat po at sinamahan niyo kami ng isang oras. Salamat din po sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio tagapayo, ang ating pong sausawero at sausawera, at sa ating pong mga bisitang sina Aling Nympha, Ate Risa, Ate Lea, at Gladys, ganun din po kay Ferdy. Maraming salamat po. Naway kahit paano'y nakatulong po kami upang ang sugat na tumanim po sa inyong mga puso ay pagharian po ng pagtanggap at pagmamahal. At sa atin naman po mga manonood, sana po ay isama nyo sa inyong New Year's resolution ang aral po na inyo pong natutunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Ako po ulit ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Gaano katotoo na binato mo ng rice cooker ang biyenan mo? Pinatayan ka ng